So in this video, alamin natin kung property nga ba yung best investment. Tulad nung Reddit post na ito, common topic na tanungin kung good idea ba na mag-invest sa property. Bakit kaya property yung preferred investment ng mga tao? Bakit hindi Bitcoin? Bakit hindi stocks? Ano yung meron sa property? Bakit mainstream to na investment? So, in this video, papakita natin yung good side and yung bad side ng property investing. So, bakit property yung preferred investment? Una, common siya or mainstream. Madalas natin maririnig sa mga tao na okay mag-invest sa property, tumataas lagi yung value ng property, ganun. Lagi silang positive about sa property investing. Kasi nga yun, common siya or mainstream. And marami nagsasabi na tumataas yung value. Mamaya alamin natin kung totoo ba na tumataas yung value. Pangalawa, physical siya. Pwede siyang tirhan. Unlike ng mga stocks na daw totoo yung stocks, it doesn't feel real para sa karamihan kasi nga yun, hindi siya physical. Same din para sa mga crypto or Bitcoin. And another reason in my opinion is hindi develop yung securities market sa Pilipinas. Sa ibang bansa, common na investments aside from property is yung financial assets like stocks, bonds, etc. Pero dito sa Pilipinas hindi siya common kasi hindi tayo developed nation, wala tayong developed market, walang mga individual retirement accounts katulad sa ibang bansa. So alamin natin ngayon kung totoo ba na tumataas yung value ng property. So ito, yung kinuha kong example is from BSP itself, yung Residential Real Estate Price Index nila. So yung ginamit kong data is for the past 10 years for example. So ito yung growth rate ng index or property sa Pilipinas for the past 10 years. So makikita natin na nasa 5% yung rate niya per year. So ito naman yung example kung paano kung nag-invest ka ng 500,000 10 years ago ng 2014. Magkano na yung value ngayon 10 years after. So yung 500,000 mo magiging 863k. So yes, to summarize, tumataas yung value ng property. Mamaya aalamin din natin ano ba yung reason kung bakit tumataas yung value ng property. But to summarize, for the past 10 years, yung annualized return is 5.6%. And kung nag-invest ka ng 500k, may 863k na siya for a total gain of 72%. Pero kung mag-invest ka sa property as an investment in self, kailangan mo alamin kung yun ba talaga yung best investment for you. So, para malaman mo kung siya yung best investment for you, kailangan mo i-compare yung alternatives. So, ito, gumawa ko ng another example. Paano kung nag-invest ka instead sa Bitcoin, which is my preferred investment, or sa S&P 500, yung common na equity index fund. And ayun, sa property. So, yung ginamit ko example para sa property is Philippine REITs. Kasi, ayun, mas practical siya as example. Kasi, karamihan sa atin, hindi naman natin afford mag-invest ng property minsanan. Kasi nga yan, mahal yung property, malaki yung kailangan. Pero kung REITs, affordable siya na kaya mo mag-invest ng 1,000 per month. So for this example, ginamit natin yung past data for the past 5 years using yung scenario na kung nag-i-invest ka ng 1,000 per month. So yung total investment na yun after 5 years is 60,000 kung di mo in-invest sa cash. Pero kung nag-invest ka sa Bitcoin, monthly, yung pera mo ngayon is 847,000. Total return na 1,200, 94%. Kung S&P 500 naman, 96,500. Total return na 59%. Kung sa Philippine REITs naman, 75,800. 25% return for the past 5 years. So, balik tayo dun sa tanong, is property the best investment? Not the best in terms of return based on historical data. Siyempre, hindi ibig sabihin na ganun yung past data, ganun na yung future. Kailangan mo pa rin alamin sa sarili mo kung sa tingin mo ganun pa rin yung future. And yung point ng exercise yan is not to tell you where to invest. My point is to seek alternatives. Kung yung reason mo talaga para mag-invest is para kumita ng return. Kasi
karaniwan sa mga bago sa workforce or yung mga first time na gusto mag-invest, yung common idea nila of investing is buying property. Why? Kasi nga yun yung common mainstream, yun yung laging sinasabi sa atin. Yun yung kapag sinabi mo na mag-invest sa property, susuportahan ka nila, sige tama yan. Pero hindi nila sasabihin or hindi sila aware ano yung mga bad sides. And then, the point of this video is to show na to show yung contrarian opinion against sa belief na investment ang property or lupa. And another point is to show the both sides, not just the good. Kasi karaniwan nakikita natin or maririnig sa mga ibang tao yung good sides lang. Pero hindi naman palaging panalo sa investing, lalo na sa property. Marami ring downsides and disadvantages. Tulad nung illiquidity. Ibig sabihin nun, hindi ganun kadaling ibenta yung property. Kung kukumpare mo siya sa stock, sa bond, sa bitcoin, at least madali silang ibenta kapag ayaw mo na. Pero sa property, hindi ganun kadali. And may mga expenses din sa property. Kailangan mo i-maintain yung property taxes, etc. Plus yung mga iba pang horrors tulad ng mga nagpaparent, mga bad tenants, mga hindi nababayad na tenants, ganun. Tapos, another downside is in terms of return, I believe there are better options. That's just my opinion. And ito, mga example ng mga bad side ng property. Lalo na ngayon sa condo, ang daming, pag nag-scan kayo sa internet, ang daming nagre-reklamo. And ito, trending na post sa social media. Basahin nyo, post nyo na lang video and basahin nyo. Pero yung gist or yung summary or yung laman nitong post ito is bakit noon daw kahit minimum wage earner lang yung mga ninuno natin, yung mga lolo natin, na kaya nilang bumili ng property. And mahalagang tanong yun kung mag-invest ka sa property. Mahalagang tanong na kailangan alam mo yung sagot. Kasi kung mag-invest ka sa property, hindi pwedeng mag-invest ka kasi naniniwala ka na tumataas yung value. Maybe totoo yun. Totoo naman talaga based sa past data. Pero kung yung reason mo kung ba't ka mag-invest sa property kasi tumataas yung value, kailangan alam mo yung reason. Kasi kung yung reason mo para mag-invest, baka may mas better alternatives. So, sagutin muna natin ano ba yung tanong sa sagot na yun. Bakit tumataas yung value ng property? Karaniwan naman mga property, hindi naman nagbabago. Hindi naman lumalaki yung property. Hindi naman siya namumunga. Though may yield din tulad ng rent or kita. Pero karaniwan, hinuhold lang. Yung iba lupa, hindi mo napaparin. Pero tumataas pa rin yung value. Bakit? Possible reason is yung na-develop yung lugar or kung property yan, ni-renovate mo mismo yung property, natural tataas yung value nun. Pero hindi naman lahat ng property ganun. Kahit walang renovation, kahit walang development sa area, tumataas pa rin yung value. Bakit? Ito yung tunay na reason. Kasi bumababa yung value ng pera. Meaning, dumadami yung pera. Kasi nga yun, kung pag-aaralan yung financial history natin, more and more money are being printed. Hindi ko na i-discuss yun dito sa video na ito kasi ibang topic yun, napakahalaga and napakalaki. Ang basahin nyo na lang yung aking vlog. Because dito sa aking vlog, sinusulat ko lahat yung topic na yun. Yung money printing, debasement, yun. Yung money printing and debasement or pag-print ng more pera, yun talaga yung reason kung bakit tumataas yung value ng property. Kasi more money chasing few goods. More money na chasing yung mga scarce desirable assets tulad ng property. So, in short, tumataas yung value ng property kasi scarce yung property kasi mas maraming perang piniprint. So, kung yun yung reason mo para mag-invest, kailangan alamin mo ano yung pinaka-best investment kung yung thesis mo is more money is being printed. And that's why I'm a Bitcoin investor kasi yun yung purpose ng Bitcoin as a hedge against money printing or monetary debasement. Kitang-kita nyo naman dito sa example. Pero, of course, this is past data. It doesn't mean na yun yung future. But
that's not the point of this video. The point itong video na ito is the point of this video is ayun, ipakita yung bad sides ng not the bad side, the disadvantages of property investing. Kasi nga ayun, ako gustong i-challenge yung mga common mainstream investments. Kasi karamihan ng mga gustong mag-invest ngayon, ng mga bago sa investment world, yung mga bagong graduate, mga nagkaroon ng pera, ganun. Unang-una nilang gustong gawin, kung responsible sila, is mag-invest. Pero karaniwan ng advice out there is not the best in my opinion. Lalo na kung mga mainstream. Kung mainstream or common yung advice mo na nakukuha mo, pag-isipan mo mabuti. Kailangan ma-challenge yung mga common beliefs or yung mga mainstream. Tulad ng isang video ko, yung investing in MP2, ililink ko na lang dito sa video na to. Panoorin nyo rin yan. And I guess that's it. Thank you.